Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz. Happy Thanksgiving Monday dito po sa napakagandang Canada po, bansang Canada. May the good things in life by yours in abundance, they stay with all year long. Sa atin lahat, kahit hindi po wala kayo sa Canada, everyday dapat Thanksgiving everyday po, Thanksgiving Day sa lahat ng araw, dahil tayo ay buhay, dahil God is forever in control, dahil gratitude is an attitude that hooks us up to our source of supply. Yes, up to our source of supply. And the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the Architect of the universe, to the spiritual core of your being. It is a phenomenal, yes, it is a phenomenal lesson by Bob Proctor. Measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. Regularity is a king. Opo, pagbabasa ng Bible, pagbabasa ng self-help books, pakikinig ng mga audios na makakapalapit sa iyo sa Panginoon, na magiging ikaw ay productive, na ikaw ay magiging mabuti sa isip at mabait sa gawa. Mga audio books, mga spiritual audio books, empowering audio books ay isa yan sa paraan para tayo lumago, because if we aren't growing, we are dying. So maging regular nating laging ang isip natin ay tayo lumago. At regular din tayong dapat nag-iimpok. Pero ang pag-iimpok ay hindi natin Diyos. Nag-iimpok tayo para kung payagan tayo ng Panginoon, ay meron po tayong magagamit bukas in case na kailangan natin mag-impok, para pag may sinuksok, mayroong bubunutin pagdating ng tamang panahon. Kasi nga, kung hindi ka marunong mag-impok, sabi ni WCS, si William Clement Stone, ay wala sa iyo ang seed of success, seed, buto ng tagumpay. So, hindi magsisimula ang tagumpay sa iyo kung hindi ka marunong magdisiplina na ikaw ay mag-impok ng tama lang, hindi yung impok. Kahit kailangan mo na ng isang pudpud ng sapatos, dahil gusto mo pa rin mag-impok, kaya tinitiis mong masaktan na ang paa mo, at butas-butas na, gutay-gutay na ang jacket mo, damit mo, ang underwear mo, pero ang mindset mo ay impok. Mag-iipon ako for the next 20 years. At after 20 years, saka ako gagasusin ang lahat ng aking inimpok. Ang tanong ni Pastor Ed Lapis, paano sa ika-19 na taon ay kinuha ka ni Lord? Saan mapupunta ang iyong inimpok? Dito sa Canada, pagka walang Well of Testament, kaya napakahalaga ng testamento, Well of Testament. Pag walang Well of Testament dito, ang lahat ng maiiwan mo ay mapupunta sa gobyerno. Automatic, kukunin ng gobyerno yan. Kaya nga napakahalaga ng mayroong Will of Testament. Dito sa Canada, mga kapanalig, kung gusto nyong maigawa kayo ng mura at maaasahan na Will of Testament, private message me. Meron akong i-recommendang kasama namin sa BNI dito sa Regina, Saskatchewan, na napakagaling na batang abogado. Walang hangad kundi tumulong, hindi kaperahan ng nasa isip. Usually kasi ang mga abogado ay talagang mabilis silang gumawa ng pera. Kahit walang merit na kaso, hindi positibong kaso, kahit alam nilang
kasalanan nung kliyente nila at babaluktutin nila ang batas para kumita ng pera. Pero itong abogadong kakilala ko ay talagang difference maker. Walang hangad kundi magbigay ng service, good service. Kasi naniniwala siya, deeds. Opo, deeds, gawa. Positibong gawa. Hindi salita lamang ang talagang tunay na super halaga. At diyan natutuwa ang ating Panginoon. Napakagandang quote na shinare ni Father Emil Lim dito po sa TV Maria Today, October 9, Thanksgiving Day dito sa Canada. Kahit sila ay hindi kakampi, kayo pa rin ay kapwa sa isa't isa. Kaya dapat nagtutulungan. Opo, kaya dapat tayo nagtutulungan. Hindi man tayo magkapareho ng sekta. Iisa ang Ama natin sa langit. Amen? Sabayan niyo po ako, mga kapanalig. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. Shout out sa aking Kuya Romy, sa aking anak ko Patrick, sa aking Bilas na nasa Montreal, Canada, si Bilas Glenn. We are praying for you. God is forever in control. Aking Bilas Glenn Serapion. We salute you. We honor you. We are praying for you. God be with you. Tanong, mga kapanalig. Ano po ang uwi ninyo? Notes ninyo sa episode 59. Episode 59. 59. October 8. Sunday. Kahapon. Mahal kita ng walang hanggang pagmamahal. Opo, ang episode 59 ay mahal kita ng walang hanggang pagmamahal. Ano po ang take home po ninyo dyan? Talagang labis-labis naman na alam nating mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Namatay pa nga siya sa krus para sa ating mga kasalanan. At siya ang ilaw, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Walang makakarating sa Ama nang hindi dadaan sa Kanya. Diniklara niyan sa John chapter 14 verse 6. Yan po dapat lagi natin pagnilay-nilayan, panghawakan na kailangan tayong dumaan kay Lord Jesus Christ. Kailangan natin kilalanin na si Lord Jesus Christ ay isa sa tatlong persona ng Diyos. Mapalad tayong Kristiyano na meron tayong tatlong persona ng Diyos. Isa ang Diyos pero nasa tatlong persona po siya. Siya ay Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So anong take home po ninyo sa episode 59? Ang sabi ni Lord Jesus Christ, talagang mahal na mahal kita ng walang hanggan. Ang pag-iisip ng tao ay hindi kailanman maintindihan ang katapatan ko. At ang iyong emosyon ay flicker, kumikislap, and polter. Polter ay ano po? Humahagulgol. Hagulgol sa aking pagmumuka. Burying, hindi yung bury na B-U-R-R-Y. Ito po ay burying, ay B as in victory, A, Apple, R, Romeo, Y, Uganda, I, International, N, Nancy, and G, Golf or Goal. Burying circumstances, and you tend to project your fickle ay pabago-bago ng iyong damdamin sa akin.
yan ay hindi nagbibigay ng buong benepisyo mula sa aking hindi nabibigong pag-ibig. Opo, hindi nabibigong pag-ibig ni Kristo, ni Lord Jesus Christ. Mula sa aking hindi nabibigong pag-ibig, sabi ni Lord Jesus Christ. Kaya nga, kailangan mo na tignan ako. Tignan. Beyond the flux, pagkilos ng mga bagay or mga pangyayari sa iyong buhay na kailangan mong i-discover, gazing lovingly back at you. Gazing ay tumingin. Itong kamalayan na ito ng aking presensya ay magpapalakas sa iyo, anak. Sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. At tanggapin or to respond ay tumugon sa aking pagmamahal. Kasi ako ay kapareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Pahintulutan mong ang aking pagmamahal ay tumagos, tumulo ng tuloy-tuloy sa iyo dahil kailangan mo ang aking presensya na tumatagos ng aking pagmamahal sa iyo. Proceed na po tayo sa episode 60. 60. Ibig sabihin, 2 buwan na po tayong magkasama sa libro ni Sarah Young, Jesus Calling, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoon, sa libro ni Sarah Young, classic book ni Sarah Young. At ang babasahin po natin ngayon ay 2 scriptures na napakaganda at susundan po natin ang Kawikaan 9 and then yung lessons sa John C. Maxwell. Nasa lumang tipan pa rin tayo. So bago yan, ito po muna ang Jeremiah verse 31 or chapter 31 verse 25. It says, "For I have satiated busog na busog. For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul." Replenish with the past tense ay naglagay muli. And then nasa Philippians chapter 2 verse 14 hanggang 15. 2 verse 14 hanggang 15. It says, "Do all things without complaining." Ulitin ko po. "Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless children of God, without fault in the midst of crooked and perverse generation." Yan po, napakagandang scriptures na 2 na pinagbasihan sa mensahe ngayon ni Lord Jesus Christ. At ang desiderata po ay ito po, sa salin ni Benilda S. Santos, "Maging payapa sa Panginoon, paano man ang pagkakilala mo sa Kanya, anuman ang iyong pagsisikap at pangarap sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob sa kabila ng pagkukunwaring kawalang kawawaan." Opo, kawalang kawawaan at bigong pangarap. Ito na po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa episode 59, October 9, Thanksgiving Day sa Canada. Ito na po. "You have been on a long uphill journey, and your energy is almost spent. Ay nagastos na or naubos na.
Though you have faltered, though you have faltered, at times you have not let go of my hand. Faltered ay natigilan. F-A-L-T-E-R-E-D. Faltered. I am pleased with your desire to stay close to me. Please ay past tense with D. Yan po ay natuwa. Natuwa ang Panginoon sa ating nasa na manatili sa Kanya. There is one thing, however, that displeases me. Displeases ay nagpapagalit. Ito po, however, that there is one thing that displeases me. Ano ito? Your tendency to complain. Tendency ay isang habit or isang ugali. Your tendency to complain. You may talk to me as much as you like about the difficulty of the path landas we are following. I understand better than anyone else that stresses and strain. Stress ay isang state of mind, isang pag-iisip ng mental tension. Opo, mental tension. Ang strain ay pilit, mga pilit that have afflicted you. Afflicted ay nagdurusa. You can ventilate. Ventilate ay magpahangin. You can ventilate safely to me because talking with me tempers your thoughts and helps you see the things from my perspective, from my pananaw. Tempers ay ano po yan? Tempers ay mga kalooban or mga init ng ulo. Po. Complaining to others is another matter bagay. Altogether ay sama-sama. So, complaining to others is another matter altogether. It opens the door to deadly kasalanan. Mga deadly na kasalanan. Deadly sins such as self-pity. Ito po ay kalaban natin yan, self-pity. Mamaya pag nilay-nilayan po natin yan sa tulong ng banal na Espiritu para sa glory ng Panginoon. Self-pity and rage. Rage ay pagkapuot. Whenever you are tempted to grumble ay reklamo, come to me and talk to it out. As you open up to me, I will put my thoughts in your mind and my songs in your heart. Yun po ang title ng episode 60. Ilalagay ko mga isip ko sa iyong isipan at ang aking kanta sa iyong puso. Paumanhin po, hindi ko kagad nabanggit ang episode 60 na title. Ulitin ko po ang episode 60 title. Ilalagay ko mga isip ko sa iyong isipan at aking kanta, song, sa iyong puso. I will put my thoughts in your mind and my song in your heart. Ito na po ang ating pagninilay-nilay sa tulong ng banal na Espiritu. Para sa gloria ng Panginoon na sa langit, na kabanal-banalan, na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ay naglakbay ng mahabang paakyat, matirik na paglalakbay.
at ang iyong enerhiya ay halos ubos na, naigugol mo na, nagastos mo na o naiwala mo na, pero you have faltered at times. Ikaw ay tumitigil sa mga sandali at hindi mo binitawan ang aking kamay. At ako ay nagagalak, natuwa. Yes, ako ay natuwa sa iyong pagnanasa na manatili sa akin. Kaya lang, mayroong isang bagay na nagpapagalit sa akin, anak. Ano kaya ito? Itong nagpapagalit kay Lord Jesus Christ. Ito ay ang iyong tendency. Ang iyong tendency na ikaw ay magreklamo. Yes. Ang ating minsang habitual, ang ugali na tayo ay pag nasukol, lalo na tayo nanunuro, katulad ng tinalakay natin kahapon. Nung nasukol ni Father God, tinanong, ano nangyari, Adan? At sinasabi mong ikaw ay hubot-hubad. Sa totoo noon, nung wala pa silang kamalayan, nung hindi pa sila nagkakasala, sabi sa Bible, sa Genesis, sila ay hubot-hubad. Pero nung sila ay nagkasala, sila ay nagkamalay na nagtago sila sa Ama sa langit at kinumprontahan ni Father God, Adan. Dahil si Adan ang unang spiritual leader, anong nangyari? Anong sabi ni Adan? Itong babae na ibinigay niyo po sa akin, siya po ang nagbigay ng prutas na yan, ng forbidden, na bawal na prutas, at kinain ko. Inamin naman niya, kinain ko. Pero itinuro niya si Nanay Eva. At nung tinanong si Eva ni Father God, anong ginawa mo, Eva? Ito pong ahas, tinukso po ako. Itinuro yung ahas. So yan po ang tendency nating mga tao, na pag tayo nasusukol, tayo ay nagrereklamo, o pag tayo napapagod na sa ginagawa natin, tayo na ay nagrereklamo. Yan. So iwasan po natin yan, dahil yan po ay nagpapagalit sa Panginoon. Pagpagod tayo, magpahinga tayo, humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Pag tayo ay natutugsong ituro ang taong may sala, ay magdasal tayo, magbilang tayo ng 1 hanggang 10. Pagka tayo pa ay natutugso, tayo pa ay nagagalit, magbilang pa hanggang 100. Nababago ang state of mind pagka tayo nagbibilang, lalo na pag nagdarasal. Ang dasal natin hindi man natugunan agad, pero nabago po ang ating puso pag tayo nagdarasal. Because ang pagdarasal ay isang napakadakilang at mabisang sandata nating mga tao. Tayo pwedeng magdasal nasaan man tayo. At ang sumunod na pag nilayan po natin mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, kaya mong makipag-usap sa akin ng walang patid kung gugustuhin mo, at banggitin mo sa akin ang mga paghihirap mo, mga nararanasan mong bagyo na sinuong mo, nasuong mo, problema dito, problema doon, at ang landas na yan na iyong sinusundan, na ating sinusundan, we are following, plural ang ginamit po dito. Naunawaan ko better than anyone. Yes, naunawaan ng Panginoon na mas higit kaysa sa iba, that stress ay isang state of mental tension or isip. And strains, ano po ang strain? Ay pilit. That afflicted ay yan ay nagpadusa sa iyo.
Pero, anong pinagagawa sa atin ni Lord Jesus Christ? You can ventilate safely. Ikaw ay pwedeng magpahangin, bumuntong hininga. Yes, inhale, exhale. Tamang inhale sa ilong, and then dahan-dahan na exhale sa bunganga. We inhale oxygen, and we exhale, ano po? Carbon dioxide. Ang ibinubuga ng puno ng mga halaman ay oxygen, at ang ating ini-exhale ay carbon dioxide. Yan po ang kanilang ini-inhale. Kaya ganyan po kagaling ang ating Panginoon. Opo, kaya dapat nating purihin, pasalamatan, sambahin ang ating Diyos Ama na lumikha ng lahat. Isipin ninyo kung tayo ay bumubuga ng carbon dioxide at walang napupuntahan yan, kung hindi yan nilalanghap ng halaman ng mga puno. Kaya kailangan natin ng mga halaman, maging sa ating tahanan. Kung winter time po ay wala pong dahon ng mga puno rito, kasi winter time ay super lamig. Kaya iminumungkahi kung mas mayroong mga halaman tayo sa loob ng bahay, kasi we inhale ano man ay binubuga ng halaman na oxygen, at ang we inhale, exhale na hangin ay siya rin ang tinatanggap ng mga halaman or puno. Papuri sa Panginoon. Naputol po tayo sa you can ventilate safely to me because talking with me tempers. Ang iyong pakikipag-usap sa akin ay na yung mga kalooban at init ng ulo ay makakatulong sa iyo na mabago sa aking pananaw. Sa aking pananaw, may perspective. Ang pagrereklamo mo sa iba na ibang mga tao ay ibang bagay yan. All together ay sama-sama. Yan po ay magbibigay ng daan na magbubukas ng pintuan ng deadly sins. Ito'y nakamamatay na kasalanan. Opo, nakamamatay na mga kasalanan. Yung pagrereklamo na yan, reklamo dito, reklamo doon. Yan po ay nagbibigay daan, nagbubukas ng pintuan para sa nakamamatay na mga kasalanan, such as ito ay mga katulad ng self-pity. Ang tingin mo ay kawawa na ang sarili mo, kaya magtatawag ka ng self-pity party. Tatawagin mo din yung mga kasama mong mayroong state of mind ng pag-iisip na sila ay kinakawawa din. Yan po ay kasalanan. Rage ay pagkapuot. So, ang iminumungkahi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, sa bawat panahon na tayo ay natutuksong magreklamo, tayo daw ay lumapit sa Kanya at sa Kanya natin isumbong, sa Kanya natin sabihin. Pagka ginawa mo yan, anak, sabi niya, ay as you open up to me, pagka ginawa mo makipag-collaborate ka sa akin at sinasabi mo yung mga yan, ilalagay ko ang aking isip sa iyong isip na may kanta sa iyong puso. Ilalagay ko ang aking isip sa iyong isipan, and aking kanta sa iyong puso. Opo, yan po ang episode 60. Ilalagay ko ang mga isip ko sa iyong isipan at ang aking kanta sa iyong puso. Papuri po sa Panginoon. Kawikaan 9 ang tatalakayin po natin para manood. Alam ko po kung hindi po ako nagkakamali, nagsimula tayo nakarang buwan sa Kawikaan Kapitulo 10. So,
baka hindi na po natin ituloy ang pagbabasa ng Kawikaan 10 sa October 10 kung pahintulutan pa ng ating Panginoon. At minumungkahi kong pag-aralan natin ang Mangangaral Tagalog sa grasya ng Panginoon at sa tulong ng Banal na Espiritu. Ito na po ang Kawikaan 9, versikulo 1 hanggang 18. I-double check ko po muna. Yeah, Kawikaan 9. Okay, ito po ang Kawikaan 9. Versikulo 1 hanggang 18. It says, gumawa ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Dahil ang pamagat nito ay ang karunungan at ang kahangalan. Ang karunungan at ang kahangalan ang siyang title nitong Kawikaan 9. So, nabasa ko na po yung verse 1, ito na po ang verse 2. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, at ang mesa ay hinihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay sinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong pananawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang ay ganito ang sinasambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay. At ang landas ng unawa at tahakin ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa pangungutya ay nag-aani ng pagdusta, at ang nagtutuwid sa masama ay nagkamit ng alipusta. Punahin mo ang pangungutya at manggalit pa sa inyo, ngunit payuhan mo ang matalino at ibigin ka nito. Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko ahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Lalawig ay hahaba ang iyong buhay. Pag niyakap mo, ginamit mo ang dunong, ninasa mo, hiningi mo ang dunong na galing sa Panginoon. Verse 12, kung mayroong kang karunungan, mayroong kang pakinabang. Ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman, kaya namang sinasabi ng mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas ninyo'y kamatayan.
at ang lahat ng pumasok doon ay naroon na sa libingan. Yan po ang Kawikaan 9. Nasa Genesis 6 ang ating tatalakayin for today na insights. Opo, insights or lessons na sinulat ni John C. Maxwell sa libro niyang The Maxwell Leadership Bible, revised and updated lesson in leadership from the Word of God by John C. Maxwell. Genesis 6, chapter 6, verse 8 hanggang 18 ang tinalakay ni John C. Maxwell. Ang pamagat po, Noah, si Tatay Noah po, a man of righteousness. Kung kahapon ay ang tinalakay natin, ang unang spiritual leader natin na si Tatay Adan, binitawan ng responsibilidad, naging passive, naging tameme. Si Eva ang sinunod, hindi ang Diyos. Nilimot ni Tatay Adan, nalimutan or nilimot ang bilin sa kanya nung siya pa lang ang nag-iisa, wala pa si Nanay Eva, na yung forbidden fruit na yan ay hindi nyo pwedeng kainin. Lahat ay inyo yan, pangalagaan mo, pangasiwaan mo, ay nilimot ni Tatay Adan. Pero itong si Tatay Noah ay kapulutan natin ng aral. Ito po, although meron din po tayong mapupulot na aral doon sa ginawang pagbitaw, pagiging irresponsible na leader, spiritual leader, si Tatay Adan. Ito po ay a man of righteousness, si Noah. And then susundan po natin ng the law of sacrifice, God and Noah, nasa Genesis chapter 6 verse 17, 18, itinuloy sa chapter 8 verse 21 and 22. Ito na po ang sulat na lessons ni John C. Maxwell. There is something about righteousness, pamungad ni John C. Maxwell, the kind of morally virtuous and lifestyle powered from above that qualifies a person to lead God's people. Noah, the man God chose to rescue the human race from extinction ay pagkalipol. Opo, pagkalipol. Lilipulin na ni Father God ang una niyang desisyon. Nakita niya ang puso ni Noah na mabuting tao, masunurin sa Diyos, kaya iniligtas niya ang sangkatauhan. Demonstrated just this kind of righteousness. Humankind had grown so evil that God pledge ay pangako to destroy and living things on earth, na tayo ay lipulin na ng Panginoon ng mga sangkatauhan at ang lahat ng kanyang mga nilikha sa mundo ay kanyang lilipulin na o sisirain na. Genesis 6 verse 7, but the Lord's judgment didn't come without hope. Pag-asa. God had changed righteous Noah to help save a remnant. God didn't choose Noah randomly. He knows whom he can count on to get things done. And it's not necessary the one with the most skill, talent, or social standing. Rather, it's the one who daily, araw-araw walks with him. The one who hears his voice and follows his
lead. Noah was just such a man. Bidang-bida po si Tatay Noah sa lessons na ito na sinulat ni John C. Maxwell. Talagang totoo naman na talagang sa Genesis ay nasabing si Noah ay matapat sa Diyos at matuwid. Kaya nga sabi ni patapos ni John C. Maxwell sa kanyang lesson dito sa Genesis chapter 6, no doubt Noah has his own weaknesses and frailties, but he walked with God, and it was close walk that made him righteous before the Lord. Noah's righteousness qualified him to be used by God to help save the human race from annihilation, paglipol, annihilation, and in the bargain keep him and his loved ones from certain death. Noah still stands as example of the kind of person God wants to use. God hasn't changed, and even now He looks for righteous leaders who can help Him change the world. Google po natin ang hindi ko nakagad na isulat ang Google Translate ng ganitong word which is ito na po, frailty. Ang ibig sabihin po ng frailty ay the condition of being weak and delicate, the increasing frailty of old age. Yan po ang Google Translate ng frailty. Pag nilay-nilayan po natin, and itong A Man of Righteousness lesson ni John C. Maxwell para maging tularan pa natin. Kasi sa dulo na narinig nyo naman, inaasahan ng Panginoon na mayroon pang Noah sa atin, sa panahon natin, na isang matuwid, may takot sa Diyos, may pagmamahal ng todo-todo sa Diyos. Mayroong description si John C. Maxwell about something na righteousness. Ito yung morally virtuous. I-google nga po natin yan para lubos nating maunawaan ang salita na yan. Ito na po. Virtuous. Isa pa. Virtuous. Ang virtuous ay having or showing high moral standards. Yan po ang ibig sabihin ng virtuous. Having or showing high moral standard na nakita ng Panginoon kay Noah. At alam ko po, naniniwala pa ako, marami pa pong Noah dito na nabubuhay nabuhay ng mga taong nakatulad ni Noah. Ito'y a kind of high morally virtuous na ipinamuhay, powered from above. Ito yung mga nag-qualifies a person to lead God's people. Yan po ang nagbigay daan sa isang tao tulad ni Noah na nagpabago sa isip ng Panginoon. Kaya imbis na lilipulin ang lahat ng sandaigdigan, ang lahat ng nabubuhay sa planetang Earth, mundo, nagpalit siya ng isip. Itinira niya si Noah at ang pamilya ni Noah at sinama pa ang mga 7 iba't ibang lahi ng kanyang mga creations
katulad ng mga hayop, pati nga ahas ay isinave pa rin ng Panginoon. Si Noah po, ang taong makadiyos, ay pinili ng Diyos para i-rescue ang human race, ang lahi nating mga tao. Iligtas, i-rescue sa pagkalipol, extension. Ito po ay nag-demonstrate just kind of righteousness. Ito po ay nagbigay ng daan na ma-demonstrate ang isang katangian ng pagiging righteousness, makatuwiran. Kasi nga, nakita ng Panginoon, ang lahi nating mga tao ay lumago sa pagkaka-evil. Ang lahat ng mga ginagawa ng tao noon ng panahon ni Noah ay talagang labis-labis ang kasamaan. Kaya nga, yung pledge ng Panginoon na pangako niya na to destroy all living things, lahat ng buhay na living things on earth ay sisirain, lilipulin ng Panginoon. Pero nagbago ito nung makita yung isang taong Noah, na ang puso ni Noah ay matuwid, may takot sa Diyos. Nabago ang isipan ng Panginoon. Itinira si Noah. Hindi po nangyari ang unang plano ng Panginoon na lipulin ng lahat ng mga living things sa mundo. Nagkaroon siya ng pag-asa na magsimulang muli sa katauhan ni Noah. Kasi nga si Noah ay makatuwid, matuwid. May takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos at sumusunod sa Diyos para iligtas ni Noah ang sangkatauhan. Si Father God, hindi pinili niya si Noah randomly. Hindi po random ang pagkakapili kay Noah ni Father God. Dahil ano po ang mga dahilan na sinulat po dito? Alam ng Panginoon na maasahan niya si Noah na magawa ang mga bagay na ipinagawa sa kanya. Kung babasahin niyo yung mga instructions ni Father God, gawin ng isang arko, ay napakatindi. Hindi naman karpintero si Noah, ay very specific. Kaya nga, kung gusto po natin maging ang paniniwala natin ay specific is terrific, katulad ng BNI core values, specific is terrific, kailangan maging specific po tayo kasi specific, mag-utos ang Panginoon. Kaya specific is terrific. Maging specific po tayo. At pag tayo ay nakikinig, nagbabasa ng instruction, kung hindi naintindihan ay huwag mahiyang magtanong. No doubt, Noah has his own mga kahinaan. At yung binasa po nating word kanina na frailties. Pero ito ay sumusunod sa Diyos. At ang paglalakbay niya ay malapit sa Diyos. Kaya siya ang pinili. Genesis chapter 6 verse 9. Noah's righteousness qualified him. Ang pagiging matuwid na tao ni Noah ay siya nagbigay ng daan na siya ay pinili ng Diyos para iligtas ang human race from annihilation, paglipol. And in the bargain, keep him, his loved ones from certain death. Nakaakibat na iniligtas ni Father God si Noah, iligtas ang sangkatauhan, ay kasama sa bargain ang mga minamahal
mga pamilya ni Noah. At ang dulo po dito, Noah still stands an example. Si Noah ay nagbibigay pa rin ng magandang ehemplo. Ito yung kind of person God wants to use. Itong taong na ito, tulad ni Noah, ay ito yung gustong tao na gustong gamitin ni Father God in heaven. Si Father God ay hindi nagbago, sabi ni John C. Maxwell, and even now He looks, kahit na ngayon ay tumitingin pa rin, naghahanap pa rin si Father God in heaven ng isang taong matuwid, na isang mga leader na makakatulong o tutulong para mabago ang mundo. Ito po ang susunod na ating tatalakayin ngayon ay yung The Law of Sacrifice, God and Noah. Basahin ko na lang po ng tuloy-tuloy. Nasa 51 minutes na po tayo. At hindi ko na po bibigyan ng kahulugan ng pagninilay-nilay sa ating lengguwahe para matapos po itong episode 60. Some of the saddest word in scriptures occur in Genesis chapter 6 verse 6. Ito po. And the Lord was sorry that He had made man on the earth. He was grieved. Grieved ay namighati in His heart. It saddened. Malungkot na malungkot ang Panginoon. It saddened God that every human being except for Noah's immediate family would have to be destroyed. He loved the man and woman whom He had created to be like Him, those who were to rule the earth and reflect His glory. God determined to start again, even without a guarantee that the survivors and their descendants would do a better job of following Him. God made a covenant with Noah, giving His right to ever again flood the earth to cleanse it of sinful humanity. Noah gave up everything he had accumulated in his long life in order to start over. Sacrifice always precedes, sacrifice always precedes success. They had to give up to go up. They had to give up to go up. Yan po ang ating episode 60. Salamat sa pakikinig. Shoutout sa inyong lahat, mga kapanalig. Ano po lagi natin tatandaan? God is forever in control. Bye now. God bless. Maraming salamat sa inyong lahat.